Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunod. Nung high school pa lang daw si Rachel, hindi siya nakaligtas sa mga tukso. Nung high school pa lang po ako, hindi na po ako nakakaligtas sa mga tukso ng mga kaklase ko dahil po sa aking timbang. Dahil sa kanyang timbang na umabot noon ng mahigit 225 pounds. Abot po kasi yung timbang ko ng mahigit 200 pounds. Sa araw na ito, napaaga ang Christmas reunion ng kanyang batch. Napaaga yung reunion batch namin. Nung high school po kasi ako, hindi po ako pala kaibigan. Introvert po kasi ako nun, kaya wala po ako masyadong mga kaibigan. Ang tampulan noon ng tukso dahil sa kanyang timbang sa kanilang muling pagkikita-kitang magkakaklase. Tsaka nahiya din po kasi ako. Hindi po medyo. As in, malaki po talaga ako nung high school ako. Si Rachel may malaking pasabog. Nung bata pa lang po kasi ako, malusog na talaga ako. Tapos mahilig pa akong kumain ng chocolate. Bata pa lang daw si Rachel, malusog na. Mahilig din ako sa mga soda, soft drinks, ayan, lalo na yung kulay black na soft drinks. Ay, napakasarap. Tapos yung maliit na kaldero namin, yung lagay ng bigas namin, nauubos ko isang kaldero noon nung ako'y bata pa. Hanggang pagtuntong niya ng high school at tuluyan na siyang lumaki. Tapos nung pagtungtong ko ng high school, ayun, tuluyan na talaga ako lumaki. Para na akong, talaga yung typical na malaki lang Talagang ako, as in lobong-lobo. Tapos kapag nakita mo ko sa school noon, dami ko laging pagkain na dala. Parang halos mas marami pa yung pagkain na dala ko kaysa sa notebook ko. Mas marami pang laman yung bag ko na pagkain kaysa notebook or kahit anong school supplies. Then, yun, yung pag may mga nanghihingi sa akin mga klase, medyo madamot ako nung high school ako. Talagang sinusolo ko lang yung pagkain kahit nanghihingi sila. Kaya siguro, ayun, lumaki talaga ako ng sobra. Tapos yung ngipin ko dati, may sira siya, kakakain ko siguro ng chocolates. Talagang sa mismong gitna pa ng ngipin ko, yung parang pinakang banit ko. Pero meron daw nagpapagaan ng kanyang pakiramdam nung high school, ang kanyang crush na si Victor. Pero may inspiration talaga ako nung high school kami. Yung crush ko, ultimate heartthrob talaga siya, as in super duper. Pag duman pa lang siya, kikiligin ka na talaga over. Ang ultimate classroom heartthrob. First year high school pa lang kami, magkaklase na kami. And then, di ba, uso dati yung F4. Ayan. Feeling ko main character ako nun. Di ako si Sanchay, pero matabang version. And then, umamin ako nun. Sabi ko sa kanya, crush ko siya. Alam mo ginawa? Tumawa lang siya. As in, tumawa siya ng tumawa nun. Yung parang talagang una nagpipigil pa Tapos, tumawa talaga na malakas. Sabi niya, ayaw daw niya sa job. Kaya yun, pag uwi ko ng bahay, ngal-ngal si ate girl, as in, iyak kong iyak. Hello, first crush ko yun, first love. Dahil doon, na-depress si Rachel. Hanggang kinalaunan, tumigil siya sa pag-aaral. And then, ayun nga, syempre, depress ang ate mo girl doon. Nangyayari yun. Tumigil ako lang pag-aaral nun dahil lang doon ate ko. Actually, gusto ko talagang pumasok pa, ituloy yung klase. Kaso, doon na nag-start nga na i-bully ako. Ganun. Palala yung bully nila. Lalo na nung umamin nga ako, talagang kinutsa-kutsa talaga ako ng mga kaklase ko. Hindi na mga kaklase ko pati yung mga dumadaan kahit schoolmate ko lang. Namasukan si Rachel na labandera sa Maynila. Kumikita noon ng 50 pesos kada bulto. And then, ayun, naglabandera ako. Tapos, kumikita pa lang ako ng 50 pesos kada bulto. Pagkatapos ng 2 buwan, umuwi siya sa kanilang probinsya sa Ilocos. Umarte sa mga sarswela. And then, after 2 months, umuwi ulit ako sa amin. And, ayun, umarte sa mga sarswela. Ayun, kumikita na ako ng mga 500 pesos. Ganun. Kumita ng 500 pesos kada show. Yung tapakan ang katarungan. Gustong-gusto ko kasi yung pag-arte kasi nandun, pinapalakpakan nila ako, ganyan. Pero
Ayun na nga, muntikan na rin akong mawalan ng racket nun dahil, yun nga, mabigat ako. Malaki yung timbang ko, ganyan. Medyo nabubuli din ako nun. Yung tipong, di ka bagay umarte kasi ang taba-taba mo. Ganon. Yung akala nila, acting lang yung iyak ko. Pero ang totoong luha ko na yun, be. Nasasaktan din ng babaeng ito. Pero muntik na raw siyang mawalan ng racket dahil din sa kanyang timbang. And then yun, sa kagustuhan kong magkaroon talaga ng racket, yung hindi ako mawala sa ano ko na yun, sa racket ko na yun, ginawa ko, nagpapayat ako. Dahil wala siyang ibang pagkakakitaan, puwersado siyang nagpapayat. Yung nagpasting ako, kinakain ko lang noon, kanton, pansit kanton, ganyan. Tapos sa gabi, nagtsatsa lang ako. Nung umabot daw si Rachel ng 132 pounds, nag-reduce siya. Hanggang sa umabot ako ng bumaba ang timbang ko, 132 pounds. Tapos naging 92. O diba, sobrang laki ng pinayat. Sinamantala raw niya yon, sumali pa sa mga beauty contest kung saan nakatagpo siya ng pag-ibig. Tapos, syempre, medyo pumayat-payat ang ate mo. Sumasali pa ng beauty contest ang ate mo. And, ayun, doon ko na rin nakilala yung aking, sabihin na natin, nagpatibok sa aking puso. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Kahit daw kasi sexy noon si Rachel, naghanap pa rin ng iba, si Jerry. Pero, sa kasamaang palad, syempre, di rin pinalad. Pinagpalit din ako. Niloko din ako. Hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar pag mataba ako, ayaw ako. Pero kapag payat naman ako, ganun pa din. Ano ba talagang gusto nyo? Hanggang mula 92 pounds, umabot siya sa pinakamabigat niyang timbang. And then, ayun, 92 ako. From 92, naging ako, 225 pounds ulit. As in, pinakang malala ko sigurong timbang yun. 225 pounds. Na 225 pounds. Sumaki na naman ako, ka-extra rice ko. Minsan nga kapag kumakain ako sa fast food, yung may only rice, no? Yung tendera or yung pinakang crew, sinisimanganutan na ako kapag mayat may ako humihingi ng rice sa kanila. Dahil kinailangan pa rin daw niyang kumayod para kumita, nagnegosyo siya ng mga produktong pampasexy. Ayun na nga, syempre kailangan ko pa rin ng pagkakakitaan. Nag-isip ako, nag-decide ako na magnegosyo. Tapos yung negosyo ko, mga beauty products na pangpapayat, ganyan. Ayun, sabi nila, parang di naman daw effective yung binibenta ko kasi yung mismong nagbebenta, napakataba. Paano sila maeengganyo, di ba? Tapos ang itim-itim pa ng leeg ko nun. Kaya talagang parang sinasabi nila, hindi talaga i-epekto yung hindi sila bibili kasi parang walang effect, di ba? Naging yung negosyo ko na yun, hindi rin pumatok. Sumemplang talaga. Kaya nalugi ang negosyo ni Rachel. Umabot pa raw sa puntong 20 pesos na lang ang naiwan sa kanyang wallet. Ayan na nga, umabot din sa walang-wala na talaga ako. Umabot na ng 20 pesos yung laman ng wallet ko. And then, nakakaramdam na rin ako ng pananakit ng batok. Yung tipong parang hilong-hilo ako, ganan. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Unting takbo ko lang, ganyan. Unting takbo ko lang. Pagod na pagod ako, hinihingal na agad ako. Hanggang isang araw, napagtripan ni Rachel ang kanyang mga litrato. Tapos, nakita ko yung mga picture ko, di ba? Inedit ko yun. Yung mga matataba kong picture, pinapayat ko siya. Tapos, ang ginawa ko, syempre nakita ng mga kasama ko yun. Di pinanindigan ko na siya, kaya nag-inquire ako sa gym. Laking gulat na lang ni Rachel na dagsa ang comment sa kanyang ipinost. Ayun, yung coach ko, pinalakas yung loob ko kahit lampa-lampa ako. Pinalakas niya, sabi niya, you can do it. Kaya mo yan. And then, nakatulong din sa akin yung pagkain ng mga masusustansya, tsaka nag-take din ako ng supplements. Yan. Nung time na yun, nahirapan din ako kasi walang self-support talaga na wala sumusuporta sa akin. And ayun na nga, sinasabi nila na edited lang yun, na hindi ako yun, ganyan, na hindi ko kaya magpapayat. Yung mga dietary supplement, yung mga capsule na pampaputi, pampapayat, wala naman siyang masamang effect kapag tama yung gamit nito. Effective naman siya, depende sa mga pangangailangan po ng isang tao.
Like, yung mga, kung gusto mo talagang magpapayat, talagang kailangan mo muna magpakonsulta sa doktor. Doon malalaman kung ilang dosage ba yung kailangan mong inumin kada araw para tama yung mabibigay sa yung advice. Lagi po natin tatandaan na wala pong shortcut talaga sa pagpapapayat, no? Kasi kailangan step by step at kailangan paghihirapan mo siya hanggang makuha yung goal mo. Kaya huwag natin idaan sa mga inom-inom ng kape, papapayat, o yung mga capsule, o yung mga tea na hindi naman approve ng ating mga dietitian, yung mga experts talaga. Natin, pangalagaan natin yung katawan natin. Kumbaga, ito yung magiging kayamanan natin sa panghabang buhay. Kaya mas maganda talaga na magpakonsulta muna tayo sa eksperto or sa doktor bago tayo mag-take ng isang supplement. Kung pampapayat talaga na bago tayo mag-inom ng pampapayat na inumin. Yung 211 pounds ko, bumagsak siya ng 99 pounds. Ang laki kalahati. Ang dati niyang timbang na 211 pounds, bumagsak sa 99 pounds na lang. Got a sweet Asian chick, she gon' And then, ayun na nga, sobra ako natuwa. Ang saya-saya ko nun kasi kaya ko palang gawin yun. Kaya ko palang magpapayat. Tipong dati kang mataba, tapos bigla kang papayat, bigla kang si sexy. Ang laki ng ginanda ng katawan ko. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Ang daming opportunity din na pumasok, dumating sa buhay ko that time. And natutuwa ako hanggang ngayon na maintain ko siya. Maraming salamat din sa mga nambubulo sa akin kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako ma-inspire magpapayat. Kundi dahil sa kanila, pataba pa rin ako. Siguro, todo kain pa rin ako sa Only Rice. Mas mahalaga na muling makasama ang inyong mga kaibigan sa magpa-impress. Sa nauusong app ngayon sa cellphone, pwede kang maging forever young. Pero ibahin nyo ang babaeng ito. Sa gantong stage po kasi, uso na po yung mga filter na magpabata. Para talaga siyang hindi tumatanda. Pero sa akin palagay po, ako po kasi ay hindi na po bata talaga. Nasa senior na po ako. May hubog na ang katawan, pero baby face pa rin? Sabi po sa akin nagsasabi na, hoy, ba't hindi ka ata tumatanda? Kasi nasa senior age na po. Ang bata pa rin, mga nasa 18 pa lang ang itsura ko ngayon. Ito ang mga litratong nanganganak ngayon ng sari-saring mga komento at kwento sa social media. Diba, kapag karaniwan ng mga seniors is may mga kulubot na mga wrinkles na sa noo, kulubot na po yung balat, tapos meron ng lawlaw dito, pero ako hindi po ako nagkakaroon ng gano'n. Hindi ko alam kung bakit. May ilang nagduda, edited lang daw ang mga ito. Gayunman, hindi pa rin ito napigilan. Po, meron na po akong pamilya, may apo na po ako isa, pero ganito pa rin po yung itsura ko, parang hindi po ako tumatanda talaga. Ang pagkalat ng sari-saring espekulasyon tungkol sa babae sa litrato. You're fooling me. It's 20. I think she just faked his birth certificate. Maybe she's just using a youth potion. Or she's a vampire. Ang babae, natagpuan namin sa Palawan. Siya si Alexandra. Kahit nga po, hindi ko i-post yung mga features ko, pero may mga kumakalat po rin po talaga ng features ko sa mga social media, sa TikTok, sa Facebook. Namukha ko na ako daw po ay hindi tumatanda. No? Para pa rin ako nasa 20s, hindi po nilalang talaga. Nasa seniors po ako yung age ko. Ngayon pa lang, nililinaw na niya, hindi edited ang kanyang pictures. Sa mga tao dyan, lino ko sa inyo na yung mga pictures ko ay hindi po talaga edited. Totoo po talaga na ganun yung mga ako kahit na nasa senior na yung taon ko. Wala rin daw katotohanan
ang mga chismis na nagpa-stem cell treatment siya. Marami pa rin po talaga nagduda na may ginagamit ako ay pampabata. Kaya po, ako po ay hindi tumatanda na yung kulubot yung katawan, yung balat. Pero ang ano lang sa inyo is, ito po talaga yung itsura ko, wala pong filter. Sadya lang daw talagang mukha siyang bata. Madain kong sinasabi sa inyo na wala akong ginagamit na kahit anong treatment na stem cell treatment. Never ako nagpa-ganon. Matinis ang boses. Talaga yung boses ko po talaga parang nasa 20s lang. Minsan nga, ginagawa nilang biro yung edad ko na 60 na yan, parang hindi lata, parang 18 lang, parang 20, 25. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mangusga dyan kasi hindi nyo alam kung ano ba tunay. Kasi kahit anong explain ko sa ibang tao, kung hindi naman niniwalaan, wala din. Kaya nananahimik na lang talaga ako. Malimit daw talagang pagdudahan ang kanyang edad. Kinatago ko na lang kung ano ba talaga tunay na edad ko kasi para nakikihalibiro rin ako sa mga kagaya ko na mga tropa din po ako na mga teenager, 18 pataas. Talaga malimit talaga yung pagdadaan yung itsura ko. Pag babiyahe po ako, ginagamit ko yung passport. Minsan hindi ako nakakapaglipad sa gusto kong puntahan kasi nga parang dudahan yung picture ko dun sa passport kumpara dun sa itsura ko. Parang ang layo daw kumpara sa age na 60. Mukha daw akong 20s. Maging sa eskwelahan, hindi nakaligtas si Alexandra sa mga puna. Tapos sa eskwelahan naman, pag pupunta ako ng skula, susunduin ko yung apo ko. Akala ng mga classmate ng apo ko, ako yung nanay. Hindi nila alam. Apo ko lang yun and ako'y matanda na senior kasi yung anak ko busy talaga sa work. Kaya ako yung nagsusundo sa mga anak niya. Yung mga tao doon, talagang nagulat sila kasi akala nila ako yung nanay pero ang di nila alam, ako yung lola na. Si Alexandra, mapustura, babad sa social media, mahilig mag-vlog. Tapos kapag sasakay naman ako ng mga public transportation, may discount, di ba, kapag seniors. Ibigay ko yung ID ko, tapos hindi nila tinatanggap kasi ang layo-layo din ang itsura ko sa age ko daw. Yun, hindi rin ako nakakaroon ng discount kahit na may ID ako kasi nga yung itsura ko daw para daw sa 20s lang. Yun, wala na akong nagawa. Pero ang nakaka-alarma rito, nagagamit ang kanyang litrato sa fake news. Hindi talaga nagmamatter kung ano yung suot mo kasi talagang sa tunay na buhay, kapag ano yung itsura mo, dun sila bumabase kung ano bang edad ang meron ka. Kaya minsan, yung mga features ko minsan, ginagawang fake account. Gagawa sila mga fake account tapos ginagamit nila yung profile ko para manloko ng ibang tao. Pangalawa si Alexandra sa 5 magkakapatid pero madalas na mapagkamalang pangalawa sa bunso. 5 kami magkakapatid tapos ako yung pangalawang babae. Yun lang. Napagkakamalan nga ako minsan ako yung bunso sa kanila kasi nga parang ako din yung huling pinganak kasi nga yung age ko is talagang malayo sa itsura ko. Pagkakamalan nila akong 20s pa lang, pinagkakamalan akong wala pang anak. Pero hindi nila alam, may apo na ako talaga. Ang pangarap ni Alexandra, maging modelo. Yung kapanahonan ko, naging modelo ako ng school dahil nga sa height ko noon. Kasi hindi pa rin nagbabago talaga yung height ko. Simula noon ba hanggang ngayon, talagang matangkad ako. Nasa 5'7" ako. Pero kumalat din ang balitang nagkaroon daw si Alexandra ng malubhang sakit. Ano pa naman na bata ko, talagang kwento rin ng nanay ko na nagpa-chemotherapy daw ako para daw gumaling ako noon. Ako wala talagang alam noon. Talagang alam ko lang noon is masaya ako, wala akong sakit. Pero may kwento sa akin ng nanay ko na malabha talaga yung sakit ko noon. Talagang nagulat ako kasi ang layo-layo sa itsura ko ngayon kasi nga sobrang sigla ko, lakas kumain, kakain ako ng gulay, hindi ako masyadong kumakain ng mga karne ng baboy, talagang manok lang, isda, gulay lang, hindi ako minsan nagkakanin. 7 buwang gulang lang daw si Alexandra nung sumailalim na siya sa chemotherapy. Talagang in God's grace talaga kasi sabi ko ito sa akin ng magulang ko na talagang 50-50 na buhay ko. Talagang nagkaroon talaga ng chance ng buhay kasi
ako ay isang cancer survivor noon na hindi ko alam talaga kasi wala pa naman talaga akong katinoan at wala pa akong isip na sa mga panahon na yon. Talagang nagulat na lang ako sa mga kinikwenta ng magulang ko noon. Para maliwanagan, sinamahan namin si Alexandra na magpakonsulta kay Dr. Cherry Lynn Diaz. Siya ay nagkasakit nung siya ay bata pa lamang noon. So walang epekto yung pagpapakemotherapy niya sa sakit niya ngayon dahil ang posibleng sakit niya ay nakukuha niya sa kanyang genes dahil makikita naman po natin yung height na ulan niya as hindi naman din ganun katangkad. Malaking chance na wala namang epekto na treatment niya noon nung nagpapagaling siya. Pediatric hematologist-oncologist ang kondisyon ni Alexandra na tila hindi tumatanda. Kaya meron tayong tinatawag na permanent na epekto po ng LCH ng kanyang sakit nung nakaraan niyang cancer. No? Sumailalim din si Alexandra sa x-ray para sa bone aging at blood test. So sa kanyang check-up sa kanyang buto, makikita naman natin sa resulta is talagang mature na yung kanyang buto. Kaya wala na pong chance na ay tatangkad pa kagaya ng mga normal na tao. Pero magandang treatment dito and kailangan ng malaking pera. Pero hindi pa talaga 100% na siya ay tatangkad dahil malaki po yung side effect nito kapag ginawa natin yung treatment, masyado siya complicated. Kaya hindi rin 100% ito ay tatangkad. Samantala, si Alexandra may apela sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Ang sasabi ko lang sa mga nagbabati ko sa akin, hindi ko na sila pinapansin kasi kahit ano naman ang gawin ko, din naman sila ang ginagawa. Hindi sila pinapansin kasi parang yan, lilipas din naman yan. Yung mga panibagong issue naman, magagawa kasi nga talagang tatatak na sa isip nila. Pero mawawala din naman yung mga issues na ganyan, kagaya ng itsura ko, di ba? Bata tingnan, pero yung edad ko talagang seniors na wala na magagawa, talagang maganda na hindi na lang pansanin yung mga ganyang bagay kasi nga wala rin naman tayo mapapala, hindi naman tayo yaman dyan, wala rin. Naniniwala ko sa wala namang perfecto dahil wala namang ginawa ng Diyos na perfect. Sa lahat tayo is pantay-pantay lang, kain, dumudumi, galakad, gumagala, lahat ng yun is kayang gawin talaga ng mga tao. Kahit sabihin mo mga diferensya, ang mahalaga, lahat tayo is masaya lang. Kahit anong igawin mo sa mga negatibong tao, talagang yan pa rin talaga yan. Ang importante lang is hindi mawawala yung importansya mo sa sarili mo na kahit anong pambabati sila, talagang dito ka pa rin nakatayo, nakangiti, bibigay ng mga positive na komento sa mga problemang kinakarap natin ngayon. So yun mga kabarako, no? Ang video na napanood nyo ay parody lamang. At kung bago ka dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at click na ang notification bell para lalo kayo updated sa ating mga videos. At syempre, huwag mo kalimutan mag-comment at i-like ang video na to at mag-comment kung saan ka nakatirang lugar, kung sa Luzon, Visayas, Mindanao. Para malaman ko kung saan nakatira ang mga nanonood sa akin. Yun lang, maraming salamat sa suporta. Huwag mo kalimutan subscribe lang itong video. Bye-bye! Hanggang sa muli! Nakasum yan? Isang mga sumwa ka ba? Ayun, summa. Pero may inspiration talaga ako nung high school kami. Yung crush ko, yung ultimate heartthrob talaga siya, as in super duper. Pag duman pa lang siya, kikiligin ka na talaga over. Actually, gusto ko talagang pumasok pa ituloy yung klase. Kaso, doon na nag-start nga na i-bully ako. Kailan,
palala ng palala yung bully nila sa lalo na nung umamin nga ako, talagang kinutya-kutya talaga ako ng mga kaklase ko. Hindi ng mga kaklase ko pati yung mga dumadaan kahit schoolmate ko lang. First year high school pa lang kami, magkaklase na kami. And then, di ba, uso dati yung F4. Ayan. Piling ko main character ako nun. Di ako si Sanchay, pero matabang version.